Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlog. At patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos regarding po sa 6 reasons why we worship our God. At kahapon po napag-aralan po natin ang importance na lahat ng ang reason bakit tayo nag-worship sa Lord because it involves number 1, surrendering our lives to God. So worship involves surrendering. So number 2, worship involves focus to God. So, hindi lang po magsusurrender tayo sa Lord kung hindi magpo-focus po tayo sa Panginoon. Kasi without of this, mga bagay tayong reason na to, I believe, hindi po tayo nag-worship kay Lord ng tama. Okay? So, number 3, sabi diyan, worship involves getting out of the way. Tatanggalin po natin yung mga balakid natin. I-set aside po muna natin yung mga worries of life po natin. I-set aside natin yung mga bagay-bagay na nagpapa-distract sa atin sa Panginoon. Yan. So number 4, ito po ay worship involve personal sacrifice. So sabi nga po, praise can be easier when times of good or we have had that big victory sa buhay po natin. Madaling mag-worship, madaling magpuri sa Panginoon pag meron tayong good vibes. 'Di ba? Masaya ka kasi. Pero paano pag malungkot na? Yan. So ito po yung tinatawag nating sakripisyo. Ang hirap mag-worship pag may pinagdadaanan ka. May kabigatan ng iyong puso, ang iyong balikat, sa mga bagay-bagay sa mundong ito. That's why when you worship God, number 3, getting out of the way. Tanggalin po natin yung mga worries of life. So, may mga time po kasi talagang mahirap mag-worship, pero we have to discipline ourselves. In times of difficulties, yung pa nga tayo dapat lumapit kay Lord. It requires a sacrifice of our own feeling and fear so we can give Him or God the focus He deserves. Yan. Mas mahirap kasi magbigay ng worship pag ang daming laman ng iniisip o isip natin, mga bagay-bagay na pinag-iisipan po natin. Amen? Kaya nga po yung iba ay na sumamba. Minsan nawawala na po sa church kasi nga raw ang dami nilang pinagdadaanan. Sabi ko nga po minsan sa kanila, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. You cannot solve your problem alone. Kailangan mo si Lord. Amen? In Hebrews 13:5, sabi dito, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise. So, continuous sacrifice of praise to God. So, kailangan maibigay po natin to ang continuous sacrifice of praise. Hindi ka walang meaning ang iyong worship kung laging masaya ka lang. What I could say, mas iba yung dating, because naranasan ko to personally, pag meron kang kabigatan, at yung kabigatan mo yun, hindi magpapadala, hindi magbibigay sa iyo ng kadalahan para hindi ka magsumamba sa Panginoon. The more na experience ko yung kabigatan, problema sa buhay ko, the more akong lumalapit sa Lord. That is sacrifice of praise to God. Brothers and sisters. So, kailangan natin pag-aralan po to, kailangan natin i-disiplina sa sarili natin yung kabigatan, doon tayo sumamba sa Panginoon. Number 5, we must worship in the face of pain and loss. Yan, mga kabigatan. Sacrifice kanina, ngayon naman, sinasabi ko nga po, when times of pain and loss, mabigat po yan. King David, pansinin po natin dito, nung time na sa 2 Samuel po, no? Sa verse 12 to 20, sabi dito, then David got up from the ground after he had washed, put on lotion and changed his clothes. He went into the house of the Lord and worshiped. 2 Samuel 12:20. Ano po ba yung kwentong ito? Meron po kasi, sabi dito, King David demonstrated what it means to worship in the face of loss and pain. So pinakita po niya ng time nagkaroon siya ng mabigat na problema. Ano po ba yung mabigat na problema rin para sa kanya? Yung nawala siya ng baby. When his baby died, he prayed and prayed but the baby died. I believe God listens to him. Nanalangin siya pero hindi sinagot ng Lord na mabuhay yung bata, namatay yung bata. So yung pain na yan, I can imagine kung gaano kabigat yung pain na mawalan ka ng mahal sa buhay, mga kapatid. So I believe yung pagkawalang yan, parang ang hirap mag-worship kay Lord. Diba? Pero dito nakita ni King David na mas kailangan niya mag-worship the Lord. So yung loss ng loved one is so difficult to bear na kailangan natin talagang isurrender to kay Lord. Pero tingnan niyo po yung ginawa ni King David dito sa 2 Samuel. After the baby died, ang scripture, sinabi po niya, he washed, diba? Naghugas si King David, tumayo siya mula sa ground, naghugas siya,
parang naghilamos siya, naligo siya, basta sabi doon, he washed. Put on lotion, ba nag-lotion pa si King David and changed his clothes. 'Di ba? Kasi 'di ba pag umiiyak ka, 'di ba, ang mukha mo parang ang mugto-mugto ng iyong mga mata, 'di ba? Tapos ang mukha ang mga ano, parang pale na pale yung mukha mo. Pero dito pinakita ni King David, inayos yung sarili niya, nag-lotion pa siya, nagpalit siya ng damit, he went to the, tapos ito po yung pinakamaganda rito, he went to the house of the Lord and worship. Ano po ba yung house of the Lord? Ibig sabihin, pag may pinagdadaanan ka, iwanan mo muna yung pinagdadaanan mo, pumunta ka kay Lord doon sa house of the Lord. Pumunta ka sa church, mag-worship ka doon. Yun po yung sinasabi dito. At yun po yung ginagawa dapat ng mga mananampalataya. So it is important that in times of pain and loss, we move forward to God rather than away. Yun po yung nakakalungkot, marami yung mga Kristiyano, alam nila na si Lord yung answer, pero nagdadamdam kasi sila kay Lord kasi hindi binigay yung kanilang desire. So hindi nga po tayo lumalapit kay Lord dahil gusto mong isatisfy yung desire mo. Lumalapit ka kay Lord who He is and what He is. King David showed us that we have to say, I feel so much pain, Lord. I'm in agony, but I'm going to go toward God because I need Him more now than ever. So dapat ganun ang attitude natin. I need you, Lord. That's why meron tayong kantang, I need you more than yesterday. I need you more. Di ba? So, mga kasama at mga kapatid, kailangan natin si Lord. Hindi kasi lahat ng prayer natin sasagutin ni Lord, sige, okay anak, bibigay ko sa iyo. No? Hindi. Alam niya kung ano yung mabuti at hindi makakabuti sa atin. So, wag tayong magdamdam. Si King David, hindi sinagot yung buhay ng bata, hindi binigay yung kagalingan ng bata, namatay yung bata, tumayo siya at sinamba Panginoon. So, that is number 5. We must worship God in times of pain and loss. Number 6, worship is celebrating who God is and what He has done. And this is the isang bagay na lagi natin nakikita sa mga tao because lahat po talaga, which is part of worship, yung celebration. That's why meron tayong tinatawag na Sunday celebration, a worship celebration, di ba? Bakit natin ginagawa po yan? Because ito yung time na may victory ka. Hindi lang man po yung puro agony or yung mga mabibigat na bagay. In times of victory, mag-worship ka rin kay Lord. Diba? In Psalms 100, 1-5, sabi dito ni King David, shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come to Him singing with joy. Verse 3, acknowledge that the Lord is good. Diba? He made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Verse 4, enter His gate with thanksgiving. Go into His court with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, His unfailing love continues forevermore, and His faithfulness continues to each generation. Grabe. So, mga kasama, mga kapatid, dito pinapakita ng Panginoon, ito yung reason bakit tayo mag-worship kay Lord. God is so faithful, God is so good, diba? So we must enter, diba? One thing I desire in my life, ganun din sinabi ng Biblia, merong nabanggit sa Bible, hindi ko na matandaan kung anong version, na wag akong mawala sa presensya ng Panginoon. That's only the desire na ninanais ko. Wag akong mawala sa presensya ng Panginoon. Why? Because my life belongs to God. Our lives belongs to God. And our lives meant to worship God, to serve God, di ba? To give honor, to give Him praise, at kung ano-ano pa. So, mga kasama, mga kapatid, wag natin ubusin ang ating buhay dito sa mundong to nang lahat ay perishable, nabubulok lahat. Bigay natin yung karapat-dapat sa ating Panginoon. So, when we go to the church, i-prepare po natin ang ating pong buhay na tayo po ay mag-focus sa Kanya. Bigay natin yung buhay natin kay Lord. Diba? Tanggalin natin yung mga balakid sa ating mga, itabi muna natin yan. Kung may problema sa pamilya, iwanan niya sa bahay yung problema. Pumunta ka sa simbahan mo, magsamba ka. Pag nandun na sa bahay, everyday, sumamba ka, pumunta ka sa maliit mong kwarto. Kung wala kang kwarto, pumunta ka sa isang lugar na kung saan ikaw lang at ang Diyos. Sarado mo yung pinto mo at magsamba ka sa Panginoon. It involves personal sacrifice din. Kailangan may sakripisyo ang pag-worship mo. Sabi nga ni King David sa isang talata sa Biblia na kung saan hindi ako pwedeng magsamba kay Lord na walang akong ibibigay sa Kanya. Ano yung naibigay mo? Your tithes is also a symbol of worship. Your offering is a symbol of your worship. Your talents is a symbol of your worship. Give your time and talents to God. That is your sacrifice. Yung time mo na hindi ka malate
pagpunta ng simbahan. Yung time mo na magbukas ka ng Bible mo everyday. That is a sacrifice also. Ba? Sa dami ng gawain natin sa mundong to, there's always a sacrifice na dapat ibigay natin kay Lord. Number 5, we have, even in the times of loss, in times of pain, difficulties, we have to worship God. And lastly, sabi nga dyan, in worship is also celebration. Kung ano yung mga ginawa sa atin ng Lord, we must go to God, sing with joy. Diba? Hindi parang bigat-bigat yung mga arms natin na mag-clap ng hands, diba? Mag-dance, diba? Mag-leap, mag-jump, diba? Sing with joy. Kumanta ka, sumigaw ka sa Panginoon ng malalakas ang tinig mo sa pag-awit sa Kanya. So wag mo nating hadlangan. Kahit ba ano bang tono mo, wag mong hayaan. Kantahan mo si Lord. Diba? Kaya baluktot yung paa, kaliwa, parehong kaliwa yan, paa mo, sumayaw ka sa Panginoon, umindak ka, umalakpak ka. Diba? Itaas mo yung mga kamay. Ganyan po ang pagsamba sa Panginoon because ito yung true worship. We must worship God in spirit and truth. Na-understand po ito ng ating character sa Bible, which is King David. Hindi niya inalintana siya ay isang hari, hinubad niya yung pagiging royalty niya at sumamba siya sa Panginoon. Nawa ang lahat din ng mga Kristiyano ay ganoon. Ano man ang titulo mo, meron ka ngayon. Ano man ang katayuan mo sa buhay ngayon, hubarin mo muna yan at sambahin ng ating Diyos. Amen? So ito po ay lifestyle ang worship po, hindi lang po pag Sunday po ito. This is a lifestyle. Hubarin natin araw-araw kung ano meron tayo at sumba tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. I hope I encourage you. I hope you learn from this word of the Lord how to worship God, the reason why we worship our Lord. Hallelujah. So tayo mag-pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, that you have taught us, Lord God, to worship you in spirit and in truth. Lord God, instill niyo po itong reasons why we worship you, God, so that we can love you and worship you with all our hearts, mind, and soul, and strength, Lord. And I pray, oh God, that you bless your people. Bless these people, Lord God, na sumusubaybay, Panginoon, dito po sa programa mo, Panginoon. At tunay nga, Lord God, they have the passion to listen to you more, oh God. Even in these 10 to 12 minutes videos na ito, Lord God. Give them this heart, oh God, every day, continuously, Lord God, that they will have a passion to know you more, Lord God. Thank you for the time, for the outline that you have given, oh God, to us so that we can learn properly, Panginoon. Ito po mga salita po ninyo. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So God bless you, brothers and sisters, and have a good day. Hallelujah. Good week.